Talagang nakakamangha ang kalikasan. Ang hawak ko pong ito, sa maniwala kayo't sa hindi, shell o kabibe ng isang klase ng higanting bulate na kung tawagin nila, tamilok. Sa probinsya ng Sultan Kudarat, marami ito ngayon at madalas ipinanlalaman tiyan. Taong 2004, nung itinampok namin ang isa sa mga dinadayong exotic food ng Palawan, ang tamilok. Kadiri, pero masarap daw. Ang uod na ito nakukuha sa nabubulok na katawan ng puno ng bakawan o mangrove. Umaabot ng 5 hanggang 6 na pulgada ang haba nito. Parang siyang clams. Kaya naman nung nakatanggap kami ng email na nagsasabing may mga higanting tamilok daw sa kanilang probinsya, naintriga kami at nagulat sa mga litratong ipinadala. Hindi hamak na mas malaki nga ang mga ito sa mga tamilok ng Palawan. Ang haba nito umaabot daw hanggang 1 dipa. Agad pinuntahan ng aming team ang bayan ng Kalamansig sa Sultan Kudarat. Nakilala namin si Mang Ponsing, ang una raw nakadiskubre ng higanting tamilok sa kanilang lugar. Ay, ano pong lasa? Amis. Pero hindi raw ito katulad ng tamilok na nakukuha sa mga punong kahoy. Dahil ang mga tamilok ng Sultan Kudarat sinisisid sa ilalim ng dagat. Naisip namin na magkilaw, tapos makuha namin yan, magkilaw. Wala man may epektuhan kami among katawan. Maganda man. Dati raw kasing tambakan ng troso ang bahagi ng dagat kung saan sila nakakakuha ng mga higanting tamilok. At nung nagsara raw ang trosohan noong dekada 80, sa kanila nadiskubre ang kakaibang uring ito ng lamang dagat. Dito, meron dito makuha. Gamit lang ang antipara, kasama ni Mang Ponsing ang kaibigang si Ernie sa pagsisid sa mahigit 10 talampakang lalim ng dagat. Ang mga tamilok, nakatulos ito na parang kandila sa sahig ng dagat. Pagbunot ko yan sa ilalim, mahirap. Kaya minsan lang kami magkuha kapag may mag-request. Kaya kakuha kami. Matapos ang ilang minutong pagsisid, Tay, may huli ka na po! Ikaw. umahon si Mang Ponsing at Ernie na may daladalang 7 tamilok. Ito, tamilok ito! Ang tamilok na nakukuha sa punong kahoy, kulay puti. Pero ang tamilok na lamang dagat, kulay itim. May pulutan na kami ngayon. Parang tubo ang shell o bahay ng mga tamilok. Humahaba pa raw ito ng higit pa sa 5 talampakan. Meron din itong ngipin at parang sungay na antena na siyang ginagamit daw nito sa pagkuha ng pagkain. Ito makakayat yung dito. Ito lang alisin. Patuloy mo hanggang dito. Tapos, hindi pa kaya nito kasi mangang, makadhat. Ang paboritong luto rito ni Mang Ernie, adobo. Ano pong lasa, tay? Masarap talaga. Matamis, malambot, maramdaman mo talagang sarap niya. Ang adobong tamilok ni Ernie, tamang-tama raw kapartner ng tuba. Sarap. Para sa mag-asawang Rosauro at Josephine, ang higanting tamilok daw ang sikreto ng mainit nilang pagsasama. Kasi yung kumakain ako, mainit ang katawan ko, pinapawisan talaga ako. Ganahan talaga ako. Laban na laban. Kanado ka ba? Yung sabi nila hindi na kailangan ng Viagra. Ang laman
sinahugan ng sotanghon na paborito raw ng kanilang mga anak. Matamis, medyo may pagkaalat. Meron ding mga naniniwala na ang lamang dagat na ito pwede umanong gawing gamot. Ito po ang resulta ng blood test sa akin na nasabing may goiter ako. Ang 57 anyos na si Joviniana may goiter. Parang may naramdaman ko nga, ano man ito? Kung hipuin ko, parang may bukol, maliit pa. Ang pinaniniwalaan niyang nakatulong sa mabilis niyang paggaling, ang pagkain daw niya ng kinilaw na tamilok. Parang supplement lang yung tamilok siguro kay pag ubos sa gamot ko, kung makapunta kami ng dagat, nagkakain din kami ng yung tamilok. Pero ayon kay Doktora Lucille Urrutia, municipal health worker ng bayan ng Calamansig, wala pa raw formal na pag-aaral na makapagsasabing nakagagaling nga ng goiter ang tamilok. Kung ang pagbabasihan natin yung mga lamang dagat na rich in iodine, yun po'y nakakatulong talaga sa pag-prevent ng goiter. Pero sa kaso ng tamilok na wala tayong studies, wala ho tayong pagbabasihan doon. Bagamat may mga nakikinabang sa pagsulpot ng mga higanting tamilok sa baybayin ng Calamansig, meron din namang mga halos isumpa ang mga ito. Si Juanito, 44 years old, naengganyo raw siyang kumain ng tamilok noon dahil bago ito sa kanyang paningin at panlasa. Pero sa halip na sarap, katakot-takot daw na hirap ang kanyang natikman. Binigyan kami, tamilok na ganon, yung malaki. Kaya nagka-ganon ako, sumusuka. Ang ating pong inaalala ay una, ito ba ay na species talaga ng tamilok? Kasi ang itsura niya ay pwede kasing maging intermediate host ng isang parasite na ang tataong kakain, pwede magkaroon ng sakit sa kadahilan ng ito ay kinakain na hilaw. Bagamat pinapakinabangan na ng mga tiga-Calamansig ang higanting lamang dagat na mga ito, pare-pareho silang hindi tiyak kung anong klasing nilalang ba ito. Sungay ng ng kalabaw. Ahas. One, lamang dagat. Kakain po kayo doon? Hindi ako nakakain yan. Para mabigyang linaw ang mga agam-agam, ipinasuri namin ang sample ng higanting tamilok sa National Fisheries Research and Development Institute. Sangay ng BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon sa kanila, wala pa raw pag-aaral tungkol sa mga nilalang na ito. We can ask scientists from abroad. Like we just send them the whole specimen and they will try to identify it for us. Ngayon, kung hindi rin nila ma-identify, that's the exciting thing. Baka bagong species. Para raw masimula ng mga tiga-BIFAR ang pag-aaral sa higanting tamilok ng Sultan Kudarat, minabuti nilang sadyain mismo ang lugar na pinagkukuhanan nito. Matapos silang makakuha ng sample ng buhay na tamilok, napag-alaman nila na kabilang ang mga ito sa tinatawag na Phylum Mollusca, pamilya ng mga invertebrate species na walang backbone o buto. Kalahi nito ang mga suso, pusit at iba pang mga lamang dagat na may shell o kabibe. Ito yung mga tinawag ng shipworm, yung nagbabarrow sa mga wooden hull ng mga barko noon. At sometimes tinatawag na termites of the sea. Kung ang species ang pag-uusapan, kailangan ma-determine pa yon. Pati ang BIFAR, hindi matiyak kung ligtas kainin ang tamilok na ito. Nauna pa yung media makaalam kaysa sa amin sa fisheries. Sa amin, first time namin ito ma-encounter itong ganitong klaseng worms. Although nasa namin sa dagat, pero first time namin ito na ma-document. Sa lalim ng ating mga karagatan at lawak ng ating mga dalampasigan, hindi nakapagtatakang marami pang nilalang na nabubuhay dito na hindi pa nadidiskubre. Katulad ng mga higanting tamilok ng Sultan Kudarat. Ano man ang tunay na halaga ng mga ito sa atin, sana
huwag muna silang maubos bago mapag-aralang mabuti.